verses 6, chapter 6, verses 8 to 15. So church, hear the word of the Lord. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and of the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit with which he was speaking. Then they secretly instigated men who said, We have heard speak blasphemous words against Moses and God. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him and seized him and brought him before the council. And they set up false witnesses who said, This man never ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us. And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. This is the word of the Lord. Amen. So please be seated. Pinamagatan natin ang sermong ito mula sa ating teksto na The First Apologist. The First Apologist. Si Justin Martyr, marahil yung iba po sa inyo kilala po siya. Actually, in the study of church history, at least sa amin pong, sa turo sa amin, at parang nagsisimula po lagi kay Justin Martyr, yung post-apostolic na mga figures, and then until yung mga sumunod po. Ang apelido po niya ay alam kong hindi martyr. Pero na-recognize po siyang martyr at ang naging pangalan po niya, nakinikilala po siyang naging Justin Martyr. Kasi naging martyr nga po siya. Siya po ang kinikilalang unang martyr na Christian apologist at philosopher. Big pong sabihin, actually, bago siya maging Kristiyano, na-persuade po siya sa philosophy. Ang isa pong alam ko yung mga Pythagorean na philosophy. Ang alam ko nga, Pythagorean theorem, parang mathematics po yun, pero meron palang philosophy nun. Until na-persuade po siya na totoo ang Christianity. Ibig sabihin, he is trained in reasoning well based in the discipline of philosophy until napatunayan, na-persuade po siya na ang katotohanan ng salita ng Diyos nag-fit in the right reasoning. So, at ganito po si Justin Martyr. At isa po sa naging sulat, book po niya, ay pinamagatang The First Apology. Okay, kilala po yun, The First Apology ni Justin Martyr. Meron din siyang Second Apology. Pero ang ibig sabihin ng apology rito ay hindi po yung humihingi ng tawad, I'm sorry, I apologize. Pero apology ay actually nagmula po sa salitang Griego na apologia, na ang ibig sabihin ay speaking in defense. You are defending what you know that is true. Defending a certain belief, let's say, a certain stand na nangyayari sa mga debates. Pero ito po yung mga mga academic po siya kumbaga na approach in reasoning. Apologetics nga po, yung iba pong nangyayari, discipline na ito. So si Justin Martyr ay sumulat para depensahan
ang katotohanan ng Kristyanismo ng may detalyadong eksplanasyon. Yun yung first apology na book po niya. Na yung mga practices, kaya ginagawa ito, kaya ganito yung paniniwala, dinefend po niya yun. Ngunit sa ating teksto, si Stephen, pag tayong malito, hindi na to si Justin Martyr, si Stephen, ang maituturing na first apologist, I think, in the New Testament era. Of course, Jesus Christ. He is going to the synagogues. Actually, sa mga nabasa ko po, merong similarities si Stephen kay Jesus Christ dito po sa mismong nangyayari sa pagharap niya sa synagogue. At hinaharap po niya, kinastigate din po siya. So, at least dito po again sa period na ito, masasabi nating Stephen ang maituturing na first apologist sa early Christianity. Okay? Bagamat yung mga apostol, they are also defending, pero si Stephen ay may ano po siya, talaga pong hindi lang siya nag-share ng gospel, pero he is not contesting or maybe challenging, but trying to correct. Sino po? Hindi po yung mga left, by the way. Okay, yung far left, na parang naiba na sa conservatism. But he is defending the right understanding of the Torah, of the temple, of Moses, na susunod pong mapag-aaralan natin yung lengthy speech ni Ibig sabihin, mga Hudyo po, yung mga kinokorek niya. Ang katotohanan ba ng Diyos ay mahalagang bigyang linaw at ipaglaban? Ibig sabihin, kailangan bang unawain ng husto yung sinasabi ng Biblia with high reasoning? Yung mataas na intellectual na mga rason? Kailangan din ba siyang ipaglaban? Na pag minamak ang Diyos natin, that is okay. Kapag tinitwist yung gospel, that is okay. Well, sabi ng Proverbs, anong pong sinasabi doon? Parang, don't answer the fool according to his folly. Sinabi rin, answer the fool according to his folly. In other words, kailangan nating mag-defend at times, but sometimes in wisdom, we do not have to react. But there are such people that God has raised like Stephen, full of grace and of the Spirit, enabled by God to really defend the truth. Kung hindi man lahat tayo kayang gawin yon, there are some na tinawag po para doon. Pero para po kay John Calvin, sabi po niya, we may not agree right away, pero may tama po siya sa sinasabi niya rito. A dog barks when his master is attacked. Tama po ba? Yung iba pong mga German Shepherd siguro, o yung ibang mga trained dogs. Kahit po siguro mga Chihuahua or mga wow, 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 gaganon-ganon po rin sila. Shih Tzu. I would be a coward if I saw God's truth attacked and yet would remain silent. I think in the time of John Calvin, hindi rin po nila mapapalampas po ito. Especially what's happening in the church during that time. Ito mismo ang pinapagtibay sa ating teksto. Why Stephen is really defending the truth of God. Ang sentrong mensahe nito ay, God's truth must be upheld by Spirit-filled men that characterizes Jesus. First is, yung katotohanan ng Diyos ay kailangan pong tayuan. Paglaban, sabihin po natin, ng mga partikular na mga tao that are not simply talking with, kumbaga, ng sarili nilang mga inklinasyon. Pero yung masasabi nating hindi siya yun eh. It's really the Spirit filling him. At the same time, he is able to characterize how Jesus handles the debate, for example.
or how He deals with the people. This is how we can understand our message today. Sa mga bata, this is what you need to know also, or how it can be simplified. God's truth shall stand. Okay, God's truth shall stand. Actually, hindi natin effort po yung pag-stand sa God's truth. Because in its own, kahit sirain pa, dungisan yung katotohanan ng Diyos, yung Ebanghelyo in particular, it will stand. To the point na hindi tayo nag-effort. Sinasabi lang natin yung katotohanan, but the effect is, nagiging hostile yung mga tao doon sa truth na yun, at tayo po ay napapasama. Sabi rin ng Isaiah, the grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. So kids, God's truth shall stand. Dalawang bagay sa teksto ang tumutukoy dito. Okay, dalawa pong bagay. I called first yung 8 to 10, verse 8 to 10 na faith seeking understanding. Faith seeking understanding. Ibig pong sabihin, ang Kristyanismo, mamaya sasabihin ko rin po ito, hindi blind faith. Basta si Jesus yung Savior, maniwala ka na lang. Basta si Jesus yung kayang magligtas sa'yo, huwag ka na munang isipin yung iba. That is the opposite of the second point, which is Romish piece of dogmatism. Sorry for these wordings. Yung una po kasi, it is right na hindi basta ipaglaban, i-explain kung ano yung gospel at maintindihan natin. Wala pong masama. Sabi nga po, love the Lord with all your heart and with all your mind. Sabi nga ni Sinclair Ferguson, ang pinakamatagal ma-born again sa atin, yung mind. Kung hindi bulsa, yung mind. Sabi nila. Pero, no, we have to exercise yung intellect po natin. Walang masama na mag-aral ng husto sa Bible, even to become a doctor for that. If you want to really know deeply, you can enjoy that. Again, wala pong masama. Because the more you understand the Bible, the more you see God, the more na na-affirm yung katotohanan niya. You're swimming in an ocean of His knowledge na sobrang nagbibigay ng kasiyahan sa iyo. No? The opposite is yung Romish piece of dogmatism. Romish is a slang word probably na Roman peace. Pero sa atin mga ish, alam niyo po yun, Romish peace kasi po, later I will also say this, meron pong Roman imperialism, which is, ang tawag sa kanila, Pax Romana, which is peace of Rome, na parang gusto nilang mag-submit lahat ng mga sinasakupan nila. Para magkaroon ng peace, mag-submit ka na lang. Pero kung hindi ka magsasubmit, we will force you to submit. To the point that that blood will be shed kung ayaw mong sumunod. Yung dogmatism is actually a kind of, sabihin natin, attitude na hindi, ito yung tama, kayo mali. Hindi, yung totoong baptism, hindi, joke lang. Yung totoong pagsamba, walang drums eh. For example, at pinaglalaban mo yun. Hindi naman ganun masyadong importante yun, pero yun yung tama ka dun, sila mali. That's what you call dogmatic. Pero wala pong masama sa dogmatics, meron nga pong reformed dogmatics. Kasi naniniwala tayo na God is one and existing in three persons. You can be dogmatic on that kasi yun ang totoo. So, there are dogmatics na kailangan nating tayuan, pero yung mga Hudyo, naging katulad sila ng mga Rome, na hindi ang templo ay dapat mapreserba. Hindi, si Moses dapat igalang natin yung law eh. Si Stephen,
goes beyond that. Si Jesus ang punto eh. Yun yung pinaglalaban. So, yung nagiging dogmatic yung mga Hudyo with a kind of Romish peace. Pag hindi ka susunod, papatayin ka namin. So, nade-deny yung truth na pinaglalaban nila pag ganun yung attitude later on. Para tumahimik ka, para mawala yung sisira sa katuruan natin, pahintuin natin yung nagsasalita by killing them. So, let's see, no? Yun po yung makikita, hopefully makikita natin as we learn. Sa mga bata, too much of explanation, no? Ito lang sa inyo, the way you can understand this. Tandaan natin, at least, mahalaga yung understanding. It is important. You understand what the gospel, yes. You understand theology, yes. Mahalaga yung understanding. Second is, you stand for the truth. And nothing but the truth, yes. Pero yun yung tatayuan natin. And mabe-verify dapat natin kung totoo ba talaga. So, let's start with faith, seeking understanding. Dito po, ang pagtukoy ni Lucas sa 7 na mga lalaki, sabi dito, men who will serve the tables, which we will consider them as deacons, nabanggit po dito isa-isa yung pangalan. At nangunguna po rito si Stephen. Okay, pero estilo po ito ni Lucas, nababanggitin niya slightly ang isa doon, pero bibigyan niya ng malaking parte yung istorya ng taong binanggit na yon. So, sort of introduction yung marahil is also like a style of introduction ni Luke so that he will be able to talk about Stephen and share what happened to Stephen and know kung paano nagsimula yung expansion ng gospel outside Jerusalem. Because of the persecution of Stephen, nag-scatter yung mga Christians yung iba at na-share yung gospel sa ibang lugar. Napaka-significant and very genius yung style ng pag-narrate dito po ni Luke out from Stephen. Ang patuloy na paglago ng salita ng Diyos sa syudad ng Jerusalem ay alam po nating katuparan ng bahagi ng plano ng Diyos na ipinahayag ni Jesus bago siya bumalik sa kalangitan. In chapter 1 verse 8, which is actually like the summary of Acts, na you will become my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Nagsisimula po because, yes, lumalawak yung salita ng Diyos na ipapahayag sa Jerusalem, maraming lumalago dito po sa Jerusalem na mga lumalago yung mga mananampalataya, yung church, let's say, to the point in our text, may mga kinaharap si Stephen na mga Hellenist coming from Cilicia, Cyrene, Alexandria. Can you imagine these people na galing po roon, napunta sa Jerusalem, narinig yung gospel? Stephen himself is a Hellenist. Nagsisimula na po yung paglawak outside Jerusalem. And then papasok pa yung persecution. And in chapter 9, sa chapter 8, makikilala natin si Saul, na naging Paul, na gagamiting missionary also for the Gentiles. Ganda nung nangyayari ngayon dito sa parte natin ngayon. Dito po sa chapter 6, nagsimulang buksan ni Lucas ang istorya ng pagsulong ng ebanghelyo sa labas ng Jerusalem, again mula sa mga Hellenist at sa persecution ni Stephen. Ito ang naglunsad ng pagtungo ng mga Kristiyano, nasabi ko na nga po, because of the persecution, naglunsad ng pag-scatter ng mga Christians outside Jerusalem, pero ginamit ng Panginoon para maipahayag sa labas ng Jerusalem ang ebanghelyo. Ginamit yung persecution. Ginamit po yung suffering
para mangyari po yun. Now, sa ating teksto in verses 8 to 10, basahin po natin. And Stephen, full of grace and power, was doing great wonders and signs among the people. Just like Jesus, parang great wonders and signs. Then some of those who belonged to the synagogue of the freedmen, as it was called, and the Cyrenians, and of the Alexandrians, and of those from Cilicia and Asia, rose up and disputed with Stephen. But they could not withstand the wisdom and the spirit which he was speaking. Tama po ba? 8 to 10. Okay. Bukod sa pribilehiyo na kasamang, imagine, Stephen, meron po siyang duty, sabihin po natin, or privilege na paglingkuran yung mga Hellenist na widows in the daily distribution. Tama po ba yun yung issue? Hindi nabibigyan kasi mukhang hindi magagawa ng mga apostol. They raised up 7 men. Stephen was one of them. So therefore, Stephen is a deacon. Pero this is an extraordinary kind of deacon that being full of the Spirit can face the Jews and talk about high reasoning about the Word of God. Ang mga deacons po pala ay kahit papano ay dapat meron ding depth and width, yung lawak at lalim ng pagkaunawa sa Diyos. Pero siya po ay puspos ng banal na spirito. I-highlight po natin yun. Hindi matatawaran sa katapatan rin nitong si Stephen na ipahayag niya yung katotohanan ng Diyos sa mga diaspora Jews sa sinagoga. Dulot ng pagkapuspos niya ng banal na spirito. Pagkapuspos ng husto. Ang mga Hudyong ito ay mula sa malalayong lugar na napunta nga po sa Jerusalem. Cilicia, tama po ba? Cyrene, this is Israel. And then in the time ng mga apostles, Samaria, Judea. Alexandria, Egypt, andito po iyon. Cyrene. Cilicia ay nandito. Asia. These men ay galing po dito ng mga Hudyo at napunta na sa Jerusalem. But they are gathering in the synagogue called freedmen na tinatawag. Meron pong mga particular na mga freedmen. Ibig sabihin, bago sila maging free, sila ay hindi free. And sino po yung mga taong yon? The slaves. So these Jews are slaves before, but because, actually parang sinasabing si Ptolemy yung naggumawa po nun pero napalaya sila. At ang estado po ng mga freedmen, after silang mapalaya, imagine Hudyo, automatic magiging Roman citizen po sila. At bilang Roman citizen, mas mataas yung status nila kumpara sa mga Hudyo. Pero mataas na po yung status nila. Last time na share ko po yung status ng hierarchical na structure, no? Pero itong mga particular na mga taong ito ay may ganun na po silang katangian to the point na probably they have that kind of pride as they face Stephen in the synagogue. Sa pagtungo nila doon po sa freedmen synagogue, nandun po itong mga taong ito, nakaharap nila si Stephen na lumalabas na may ibang kaunawaan sa ancient faith of Israel. It's like for them, they know the Torah, the law, they know Moses, they know the temple very well. But when Stephen is talking about these things,
medyo may ano ka, may bago kang sinasabi. And for them, they cannot accept the new understanding at na-challenge po sila. They were challenged doon sa alam na nila. At si Stephen, mukhang may sinasabi si Stephen na nagmumukha silang, hindi nyo alam yun Wala kayong alam sa templo, pero alam nyo, kasi ganito talaga yung ibig sabihin nun They were actually stirred in their pride na parang binabago ni Stephen yung nalalaman na natin patungkol sa mga bagay na ito. Maliban sa hindi nila pagsang-ayon sa mga katuruan ni Stephen, imagine this, they are really, tawag nga po doon, suppressing yung sinasabi ni Stephen na hindi, mananatili kami sa kaunawaan namin. Maliban po doon, ang mismong pagpapaliwanag nito ni Stephen ay masasabing persuasive o mapanghikayat. Alam niyo po yon, yung parang ayaw niyong bumili ng isang product na hindi naman parang significant, pero nung hinarang kayo, ito po yan, alam niyo po bang galing pa yan sa Egypt, for example? Alam niyo po bang yung value niyan? Ganun ba? At pag nilagay niyo yan sa mukha niyo, ganun po yung mangyayari sa mukha niyo. Tinagin niyo po, ilagay niyo po dyan. Oo nga, So parang before, pero si Stephen, as he speak to them the law, the temple, nape-persuade po sila, as I think, mapanghikayat po, dahil sa karunungan. Yung wisdom ni Stephen, kakaiba. Nataglay ito ng banal na spirito. Imagine all the aspect na parang tama yung sinasabi. At nakikitaan mo pa si Stephen na parang ang galing ng sinasabi niya. Talagang mapapaniwala po sila dapat. Pero pinipigilan nila. Tila hindi nila mapatumba si Stephen dahil sa galing ng kaunawaan nito sa kasulatan. And I can probably assume mukhang eloquent si Stephen. Magaling magsalita. Magaling mag-explain. Kaya parang nagkakaroon ng interest dito kay Stephen. Kung saan hindi rin nila matanggap ang kanilang nalalaman ay kulang. Tama po ba? Ang mga Jews ay, sabi nga po, yung Judaism, actually Christianity is Judaism perfected. Kasi ang mga Hudyo, nagtatapos lang sila sa templo, ang tatapos sila sa law ni Moses, pero sabi ni Paul, the end of the law is Christ. Yung kakumplituhan ng mga revelasyon sa Old Testament is Jesus Christ. That's why, kumbaga kulang talaga. Ano nga ba ang nararapat na tugon sa katotohanan ng Diyos na naaayon sa tapat na kapahayagan ng kasulatan na binibigyang liwanag ng banal na spirito? Ask that to yourself. Right now, for example, we are not encouraged just to listen to the preaching. We want you to get your Bibles, read by yourself kung ano yung talagang sinasabi sa text natin. You are also encouraged to challenge the preacher, tama ba yung sinasabi niya? Now, what if Stephen is able to clarify what the law is, who is Moses, and really, nabigyan niya po ng malinaw na rason, at mukhang yun ay totoo, filled with the Holy Spirit, pipigilan mo ba yung sarili mong maniwala? O, you will really submit na totoo yung sinasabi niya? As depraved as we are, ibig pong sabihin, tayo po ay mga sinful people na pagka merong sinasabing totoo sa atin, ang tendency po natin, i-reject natin. That's why it takes a renewed heart para po tanggapin yung katotohanan ng Diyos. Ang problema, hindi yung salita ng Diyos Ang problema, yung puso ng tao.
Now again, given all the explanation, given all the, for example, kung ako po ay scholar, alam niyo ba na yung sinasabi dyan na salita ay sabi sa Greek, ganito, ganyan. Pag ipaparse mo pa yan, ganito yan, singular yan, ito yung mood niyan, ito yung ano niyan, yun yung ibig sabihin nun. What if Stephen is able to clarify everything? And then ikaw, i-reject mo pa rin. That simply shows that you have a depraved heart. Talaga ang problema yung puso. Ano nga ba ang pinatutunguhan ng Biblia? If Stephen will ask these people, ano nga ba ang pinakalayunin nito? I'm asking this in the context of the Jews. Kasi sa atin, it's about Jesus. But for them, they cannot really reconcile that it's about Jesus. Pero sabi ni Jesus in John 5:35, you search the scriptures because you think that in the scriptures, in them, you have eternal life. It's all about the law. And it is that they that bear witness about me, yet you refuse to come to me that you may have life. Kahit po sa atin bilang mga Kristiyano, marahil, the danger is, masyado nating sinasamba yung Bible. Na hindi na si Jesus yung nakikita natin. In hermeneutics, I hope I'm learning also, wag daw tayong ma-hook dun lang sa mga wordings sinasabi. To the point na ang pinatutungan nito yung Diyos na nagsasalita rito eh. Wag mong titignan lang yung salita na ito, yung Diyos na pinapahayag ng salita na ito. You go beyond the text. So ang problema, kapag tayo ay itinatayo natin yung pundasyon ng buhay natin too much in the scriptures and not in Jesus na pinatutunguhan ng scripture. You think you will have eternal life just merely in the text. In doing that. But you fail to recognize that this text, this scripture, points to Jesus, points to me. You refuse to come to Jesus that you may have life. In other words, pananampalataya kay Jesus na siyang higit na kapahayagan ng katotohanan ng Diyos ang nararapat na tugon. Faith in Christ. At kaya nga po, ito po yung tamang tugon, kalakip, hindi lang po basta tayo pananampalataya again. Hindi lang tayo basta pananampalataya. Pero faith, seeking understanding, which is nanggaling po ito kay Anselm of Canterbury. Naging motto po ito, out from him. Kasi ayaw po nilang i-deny na hindi, pwede tayong gamitin yung philosophy approach just to understand Christianity. But not purely about philosophical methods. Pero we have all the methods, probably, that we can use. At least for us, redemptive, historical, grammatical, literary approach. Na talagang inaalam natin yung whole story, inaalam natin yung grammar, inaalam natin yung context nila, inaalam natin ano ba yung sinasabi ng chapter 6. Walang masama sa pag-aaral ng husto sa salita ng Diyos because we want to know, pero hindi po ito yung to see is to believe approach. Until maintindihan ko, kaya tsaka lang ako mananampalataya. No. You put your faith right away, but you try to understand that faith. Yun po yung sinasabi ni Anselm Canterbury. Ito ay humihikayat na gamitin ang talino upang tuklasin at maunawaan ang katotohanan ng pananampalatayang iyon ng mas malalim. Sumasampalataya tayo kay Jesus dahil sa malinaw na kaunawaan natin sa Ebanghelyo ayon sa tapat na pag-intindi ng salita ng Diyos. I hope you get this. Huwag kang basta lang
Yes, you put your faith in Christ. Case closed. But you will enjoy it more. Sabihin po na, you will grow more kung talagang maintindihan mo siya. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na unawain ng gusto ang kanyang katotohanan at hindi unawain ito sa katotohanan ayon sa sarili nating kagustuhan at inclination. Some people and even some religion are using even the scripture, pero ang endpoint ng interpretation nila ay yung kanilang gustong interpretasyon. So, kung tatanungin po ninyo yung mga sarili natin, should we really understand the scripture? Technical words, exegesis or eisegesis? Meaning out of the text or into the text. Ito yung understanding ko, gamitin natin yung acts na ito para ma-serve yung gusto kong interpretation or understanding. Or, you want to understand the text, kung ano yung sinasabi doon, yun yung tamang understanding. Huwag po tayong magbasa ng Biblia para ma-serve yung gusto nating ma-serve. Pero basahin natin siya nang makita natin kung ano yung talagang sinasabi noon. Binigyan din ng Diyos ang tao na mapatotoo ang integridad ng katotohanan ng Diyos base sa mga mensaherong tunay na dinadaluyan ng banal na Espiritu at taglay ang katangian ni Jesus. One is, you will believe on the preaching because you know that person is really filled by the Holy Spirit and really characterizes Jesus. It is hard actually to preach the word for the preachers na kailangan din nilang ayusin yung buhay nila. Kailangan din silang tunay na instrumento. Kaya nga po si Isaiah, bago siya mag-preach, or sabihin natin mag-prophesy, nilinis po yung bibig eh. And he even confessed, I am a man of unclean lips. For my eyes have seen the King. A preacher, before he utter the word of God, ay kailangan malinis din po bago nila maipahayag iyon. The problem is, there are preachers that we easily listen to because mukhang sound eh. May alam sa Biblia eh. But if you will check their lives, masasabi niyo bang puspos ng banal na Espiritu yun? Masasabi niyo bang si Jesus yung ipinapamalas niyang karakter? Others, yun na nga po, no? Yung iba, sound in preaching. Really, they can exegete the text well. They can use the confession of faith. Pero pag titingnan po ninyo yung kanilang approach on how they shepherd the people, parang dun din po ako, parang hindi ko basta magsasubmit. Na parang siya lang yung tama. Pagbaba po ng mga preacher from the pulpit, lagi ko pong sinasabi ito, pare-parehas lang tayo dito. We are all students of the Word of God. At kung hindi mo pa rin kayang tanggapin ang purong katotohanan ng Diyos, with everything na binigay na lahat ng Diyos, at ayaw mo pa rin maniwala, excellent preacher, exemplified kind of, kumbaga yung life of a preacher, sound teaching, full of the Spirit, ayaw mo pa rin. Sabi ni R.C. Sproul, when there's something in the Word that I don't like, the problem is not the Word of God, it's with me. So yun po yung una, faith-seeking understanding. And second, Romish peace of dogmatism. Sunod na nangyari, verses 11
to 15, let's read. Then they secretly instigated men who said, "We have heard him speak blasphemous words against Moses and God." And they stirred up the people and the elders and the scribes, and they came upon him, seized him, and brought him before the council. And they set up false witnesses who said, "This man never ceases to speak words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place and will change the customs that Moses delivered to us." And gazing at him, all who sat in the council saw that his face was like the face of an angel. Bagamat si Stephen, we have to understand na si Stephen, wala po siyang binago dun sa kaunawaan ng ancient faith of Israel. To prove that, you may go actually later on, basahin niyo yung how he presented the Old Testament. Abraham, the ancestors, si Moses, na central figure ng faith of Israel, the temple, let's say, pointing to Jesus. Wala po siyang binago actually. Lumalabas na hindi na ito tinatratong ganong kahal. Ang problema po, hindi na yun ang pinakapunto ni Stephen. Parang si Paul, ma-encounter din natin si Paul, who is a Pharisee. Expert sabihin din natin sa salita ng Diyos and the law. Nabago po siya nung ma-encounter niya si Jesus. Now, si Stephen, in sharing the faith of the Jews, what they believe in, hindi na po yung law or temple or si Moses mismo ang punto para kay Stephen. At para ang ginawa po nila, parang again mapanagot si Stephen, gumamit po sila ng false witnesses. Typical daw po pala itong practice sa Rome. Na pag hindi na sila manalo, gagamit na sila nung hindi tamang kaparaanan para sila manalo. They will raise up false witnesses. Again, false. Yung mga taong yun, hindi rin nila alam kung ano yung sinasabi po nila. Sinabi ni Stephen, pero hindi naman nila nakita talaga. Dagdag pa sa pagiging guilty ng mga kanilang ginagawang tugon, si Stephen ay hindi basta makitaan ng masamang bahid, kahit mismo sa panlabas nitong katangian, na tila parang anghel sa pagdadala nito sa kanyang sarili. Okay? I don't think na parang sabi po kasi dito, like the face of an angel. Probably they know how the angel looks. Pero ang ibig pong sabihin nito, meron siyang aura na parang napakapuro nitong taong to. Na parang wala kang maibabato basta sa pagtingin mo sa kanya against dun sa sinasabi nila. I think may mga ganun pong tao na parang tignan mo pa lang, parang ayos tong taong to, parang may tama to sa sasabihin niya. Pero wag din po tayong kasi may mga angel of light na tinatawag na wolves in sheep's clothing. Na mukha silang totoong messenger of God, pero actually hindi. Pero si Stephen, hindi po ganun sa pag-describe ni Luke. Ang katotohanan ay napagtibay sa purong pinapahayag nito at hindi sa ang katotohanan, the truth, ay napapagtibay sa purong pinapahayag nito at hindi sa pagsira o pwersahang pagpapahinto ng ibang hindi sang-ayon dito. Ang sinasabi ko po, for example, sa side ng mga Jews na ito, kung sila ay tama, dapat wala na silang ibang gagawin kasi yun na yung tama eh. Ibig sabihin, yung mismong pinapatotoo nila ang magpapahayag ng katotohanan nito, na tama ito, hindi sa
sa iba pang kaparaanan. Makuha po ninyo yun. Halimbawa, the gospel, I can no longer, kumbaga, dagdagan pa yung gospel para maniwala. I can simply explain to them the gospel and that's it. If I can explain it para maintindihan nyo lang ng husto, that's it. Pero wala akong idadagdag doon para kayo'y maniwala. Para yun ay masabing totoo. Pero kung gusto mong patunayan yun na totoo, gagawa ka pa ng paraan para talagang matalo yung kalaban, hindi na yun yung katotohanan. Nasira na yung integrity ng pinaglalaban mo. Gaya nga po ng Pax Romana, nasabi ko kanina, the peace of Rome. Ang mga Hudyong ito ay gumamit na ng dahas para mapahinto ang sinong bumabangga sa kanila. Pero, kala nila napapanatili yung kapayapaan, pero hindi yun tunay na kapayapaan. Yun po yung nature ng Pax Romana. Hindi siya totoong peace. Parang for example, martial law. I don't want to parang bahiran ng anumang political ano po yun, pero maybe in other countries, imperialism po yun eh. Na parang you are using force para lang mag-submit yung mga tao. Bagamat nagagawa nitong mailagay sa ayos ang mga bagay, ayon sa kanilang kagustuhan, hindi pa rin ito ang tunay na kapayapaan. Ang mga Hudyong ito ay dogmatic sa kanilang hindi sapat na pinaniniwalaan kung saan gagawin ang lahat para mapanatili ito. Again, sinabi na po natin, walang masama sa pagiging dogmatic. Ang problema, kung dogmatic ka sa mga maling katotohanan, hindi na nga rin katotohanan yan, mali eh. False truth. Walang masama sa pagiging dogmatic o pagtingin ng tiyak sa katotohanan ng Diyos hanggat ang mga ito ay malinaw na sinasang-ayunan at naitatag na katuruan ng salita ng Diyos. Ang problema ay ang pagkadogmatic sa mga maling katuruan o hindi dapat bigyang prioridad na pahayag. Lalong nasisira ang pagkalehitimo ng katotohanan nito kapag dinaan na sa puwersa ang paninindigan dito at hindi sa patas na pagproseso nito. Maybe even for us as a church, kung gusto nating mag-disciple, hindi tayo gagamit ng puwersa para lang sila ay mapaupo at mag-church ka dito lagi ha. And it seems na lumalago tayo Nag-fail tayo sa purity ng gospel. Di sila nininiwala after all eh. Pero for you to prove that you are the true church or probably like that, I don't think so. Ang tunay na Kristiyano ay tumatayo sa katotohanan ng Diyos. Ayon mismo sa buong kapahayagan nito sa Biblia at hindi sa ibang parte lamang ng walang malinaw na basihan. Tulad po ng mga Hudyo. Nakatali lang sila doon sa katuruan ni Moses, pero yung ibang kapahayagan nito na pinupunto ng law ay hindi na, kumbaga parang hindi tayo dapat ganun din bilang mga Kristiyano. Sa isang parte lang tayo nakatingin. Ang tunay na kapayapaan ay naitatatag sa pagsang-ayon sa katotohanan ng Diyos sa kanyang salita at again, hindi sa kagustuhan ng tao gamit ang salita ng Diyos. Parang yung sinabi ko na rin po kanina. Na parang para maging maayos tayo, sumunod ka na lang sinasabi. Pero yung sinasabi naman, hindi yun kagustuhan ng salita ng Diyos. Kagustuhan ng mga nangunguna. Ang banal na spirito ay tapat na ipapahayag ang ganap na katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Kay Jesus, para bigyang kalwalhatian ang Diyos Ama. How can you recognize a person that is spirit-filled? Simple lang daw po. Yung taong yun ba ay pinupunto yung mga tao sa kalwalhatian ng Diyos at hindi sa sarili niya? Yung taong yun ba ay binibigyang kalwalhatian si Jesus at hindi siya? Kasi the Spirit will always point us to God, to give glory to God. The Spirit will point us to Christ.
not to anyone. We can be sure of that. But if that person, seemingly spiritual, pointing to himself, I don't think that's a person who's filled by the Holy Spirit, because the Spirit will not do that. Tanging ang katotohanan ng Diyos ang nagdudulot ng tunay na kapayapaan na hindi kayang pwersahin ng tao. That's why we also believe that regeneration precedes regeneration. Tama po ba yung sinabi ko? Regeneration precedes faith. Ibig pong sabihin, para ikaw ay manampalataya, kailangan kang baguhin muna ng Diyos. Sabi ni John, in presenting the gospel, John 1:12-13, but to all who did receive Him, who believed in His name, ang effect, kumbaga, sinasabi niya lang po yung effect. Tama po ba? To all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. So for the Jews to consider themselves as children of God, by themselves, through the works of the law, they cannot be called the children of God, because the truth is, you will only become a children of God if you are born by God. Kung ikaw ay talagang binago talaga ng Diyos, binuhay ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay may pananampalatayang hindi mula sa kanyang kakayanan o sa kayang gawin ng ibang tao para sa kanya, kundi tanging sa pagbabagong mula mismo sa Diyos. If you're a Christian, we want you to know, or we want to know again, na tayo po ay naligtas hindi sa pananampalataya lang basta natin. Dahil binago tayo ng Diyos. Tanging grasya ng Diyos ang nagliligtas sa mga mananampalataya dahil walang kayang gawin ang sinuman. Now, the question is, paano ko umabot doon sa pananampalataya? Paano ko umabot sa pananampalatayang ito? Alam ko yung kapasidad ko eh. Doon gumaganda doon natin makikita kung gaano kaganda ang grasya ng Diyos. Kaya't sumampalataya ka kay Jesus ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo at sa grasyang hindi ipagkakait ng Diyos sa sinumang nagpapakumbaba. You can rely in Jesus because He is really true. He is really what the Bible points us to, and the Spirit even testifies about Jesus. And we are simply proclaiming this. The response is faith. And if you will humble yourself before God, hindi niya ipagkakait yung grasya para ikaw ay tunay na manampalataya sa Kanya at magbago. Alalahanin mo ng gusto ang mensahe sa atin sa umagang ito. God's truth must be upheld by Spirit-filled men that characterizes Jesus na nagsasabi ring, God's truth shall stand. Dalawang bagay sa teksto ang tumutukoy dito. Again, faith-seeking understanding and Romish peace of dogmatism. Now listen to this. Anuman ang kahihinatnan ng iyong pananampalataya. For us as Christians, maybe ma-shake yung faith natin because of we're challenged financially. Because we are challenged in our marriage. Because we're challenged because wala na tayong magsasara yung company. We're challenged because nalulugi. We're challenged because nape-persecute na tayo. We're challenged because wala na tayong mapagdaluhan na simbahan. Anuman ang mangyari, anuman ang kahihinatnan ng iyong pananampalataya,
walang sino man ang makakatinag sa katotohanan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit humantong man saan man humantong ang pananampalataya natin, totoo pa rin ang salita ng Diyos. Patuloy kang tumayo dito, patuloy kang manindigan dito, patuloy mong ipahayag ito at ipaglaban ito. Even if it seems na fine-fail ka ng katotohanan na ito. Wala kang kayang gawin para mapanatili ito. Tanging ang katotohanan nito ang magpapanatili sa lahat, that God's truth shall stand, habang ikaw ay probably hindi ganun. Saan man humantong ang iyong buhay, mananatili ang salita ng Diyos. Si Martin Luther, matapos po niyang ma-defend yung truth ng gospel na pinaparikant ng mga priest ng church during that time. Sabi niya nga, unless the words that I said, kumbaga parang, ano ba sinasabi doon? Unless my conscience is held captive by the word of God, na kaya ko lang sinasabi yun kasi yun yung konsyensya ko ay na-captivate ng word of God. Kung hindi yun yung sitwasyon, kumbaga, I will deny it. But if my conscience is held captive by the word of God, I will never recant. Out of it, nakapagsulat po siya ng hymn, A Mighty Fortress is Our God. At sabi po niya sa huli, let goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abided still. His kingdom is forever. It's a chant. Gusto ko nga pong kantahin natin ito, no? Pero matututunan natin later on. Pero again, mawala man ang lahat, even this mortal life, the body, the flesh, they may burn at the stake, but God's truth abided still. His kingdom is forever. Just like Stephen, what will happen later on. Let us pray.